para sa pananagutan. At sisingilin natin itong Senado dahil sa halip na pakinggan ang boses ng mamamayan, sa halip na ipakita ang ebidensya laban sa korupsyon, mas pinili nitong pagtakpan, protektahan ang mga magnanakaw, ang mga mandarambong. Anong aral ang tinuturo natin sa taong bayan? Pwedeng magnakaw, pwedeng magtago ng confidential funds, pwede ang unexplained wealth, pwede ang betrayal of public trust, basta mayroong negosasyon na magaganap sa pagitan ng mga nakaupo sa kapangyarihan. Yan ang hindi po natin papayagan. Hindi sumunod dito, kaya nakakapaglamang na siliin sila at maging sipot halos. Kaya mga kasama, isinaw natin ang ating panawagan. Ituloy ang impeachment trial. Convict! Convict! Convict sa lahat! Convict! Convict! Convict sa lahat! Convict! Convict! Convict sa lahat! Unahin ng Senado. Kasama dito ang malawakang tanggalan na gagawin ngayon sa hanay ng mga government employees. Ito po ang inuna, yung right sizing. Na ngayon, ang tawag, hindi na po right sizing. Ang tawag ngayon, Government Optimization Act. Anak ng pating. Iba-iba ang katawagan. Yung organisasyon, restructuring, rationalization, at ngayon, optimization. Pero isa lang ang ibig sabihin nito, malawakang tanggalan sa hanay ng mga manggagawa at kawani. Hindi kami titindig para dyan. At lalabanan namin at tututulan itong ginagawa ng Senado ngayon na inuuna ang mga bulok na batas na lalong Hindi sumunod dito, kaya nakakapaglamang na siliin sila at maging sipot halos. Kaya mga kasama, isinaw natin ang ating panawagan. Ituloy ang impeachment trial. Convict! Convict! Convict sa lahat! Convict! Convict! Convict sa lahat! Convict! Convict! Convict sa lahat! pagpapalibing sa mga mahihirap. Tama ata yun. Kasi marami mga mamamayang Pilipino ang namamatay sa gutom dahil sa mga bulok na patakaran ng rehimen na ito. Kaya malinaw na hindi dapat ang inuuna. Ang inuuna dapat ang paglulustay ni Inday Sara sa pondo at kabanyaman ng bayan. Dapat unahin na sana'y nalipat ang pondong ito para sa mga batayang serbisyo tulad ng mga ating tagapagsalita. Ang pagtaas ng sahod ng mga kawani ng ating mga kapulisan na kasama dito ngayon ng mga ordinaryong manggagawa na naghihirap sa pasaway. Yun na nga yung mali kasi noong Pebrero in-announce na yung impeachment calendar. So ang posisyon ko nga noon Pebrero pa na dapat hindi na hintayin yung resumption ng plenary session. So ang nasunod si Senate President. So nakahintay na tayo ng 4 na buwan. Dumating na ang Hunyo 2, tapos dinifer. Disagree na ako doon. Ikaw, na-delay na nga ng 4 na buwan, i-delay mo pa ng plus 8 days. Bakit? What's the purpose? Meron ba ho kayong, ano bang nangyayari? Kasi syempre, parang may mga lumalabas na baka hindi na matuloy ito. Maraming mga nagsasabi na tanggapin na lang daw, diba, na hindi na matutuloy. Ano ba talaga ho, sa tingin ninyo? Hindi, dapat i-remind natin ano ang dapat mangyari under the Constitution. Ang sinabi na, ako doon lang naman ako nakatingin sa Constitution kasi lahat naman tayo ay pwedeng basahin ang Constitution. Lahat, kahit hindi abogado. Ang nakasulat doon, pagka nakafile ng House of Representatives ng Articles of Impeachment sa Senado, ang duty ng Senado, obligasyon ng Senado, mag-trial, maglitis. Trial shall forthwith proceed. So, yun ang gawin ng ngayon. Yung gustong mag-acquit, hindi naman bawal mag-acquit eh. Hindi bawal pagkatapos ng tamang proseso, di i-acquit ninyo. Yung iba naman na gustong na-convince ng ebidensya, then mag-guilty sila. So hindi naman walang bawal doon. Ang importante, sumunod tayo sa prosesong itinakda sa Constitution kasi wala tayong karapatan na baguhin kung ano man yung nakasulat sa Constitution. That's my point. So itong sobrang delay, hindi na to forthwith proceed?
Hindi na talaga. Noong February pa, yan na yung point ko, di ba? Halos isang buwan natin dinidebate yan. Yung forthwith, sabi ko, hindi na kailangan hintayin ang pagbabalik ng sesyon. Hinintay. So, para sa akin nga, hindi na yan forthwith. Ngayon, na hinintay na natin, dumating na ang June 2, na ang pangako ay may pagbabasa ng articles of impeachment ngayon ng House of Prosecutors, dinelay pa sa June 11. So, pangalawang hindi na sang-ayon sa forthwith instruction ng Constitution. Kasi ibig sabihin ng forthwith is dali-dalian nyo, agad-agad, opo. walang hadlang, ganon, walang sagabal, ganon. Yun yung meaning nun eh. So, June 11 ba? Huli na yan, delayed na yan, tingin mo? Kasi kung na-defer ng Senate President nang siya lamang mag-isa ang June 2 to June 11, ano naman ang pipigil na pati yung June 11 i-cancel din niya. So yun ang